Bago sa saksi, inanunsyo ng palasyo na sa Martes na ipatutupad ang tinakdang price ceiling sa bigas. Nagbabadya rin ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Saksi sina Tina Panganiban Perez at Bernadette Reyes. Hanggang kanina umaabot sa 55 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Hanggang 57 pesos naman sa well-milled rice. Walang nakitang pababa sa presyo nito mga nakalipas na linggo. Kaya ang Malacanang nagtakda na ng price ceiling. Base sa executive order ng Pangulo, 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa well-milled. I encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Pero umaaray rito ang ilang negosyante. Sa pwestong ito sa Commonwealth Market sa Quezon City, pinakita sa atin ng rice retailer kung magkano ang bili nila sa bigas. Pumapatak na nasa 49 hanggang 51 pesos kada kilo. Kaya paano rin nila ibebenta ang bigas ng pasok sa price ceiling kung mas mataas pa rito ang kanilang puhunan? Paano yung plastic namin, yung tao namin, yung pwesto namin? Kung pipilitin nila kami magtinda ng 41, hindi nila kami magtitinda ng bigas. 48 na po ako doon puhunan, pagbiyahe mo pa lang. Wala pa po doon yung mga pagpunta mo sa Manila. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, hindi na konsulta ang mga magsasaka sa desisyong maglagay ng price ceiling. Baka yung iba dyan na mga nagbibenta ng bigas, either ititigil mo na nila, baka hindi nila kayang magbenta sa price control level. Para naman sa bantay bigas at kilusang magbukid ng Pilipinas, kaya pang ibaba ang presyo sa itinakdang price ceiling. Ang ibinebenta nila ngayon ay yung inani po nung nakaraan na hindi po dapat tataas ng kung regular milled rice, at least 34 to 36 pesos retail price ay may kita na sila, at kahit yung well-milled rice na 37 pesos and 40 centavos, may kita na po yung mga trader at saka miller. Dahil pang regular at well-milled lang sa saklaw ng utos, babantayan daw ng Trade and Agriculture Departments sakaling may magbenta ng mga ganyan bilang premium o kaya ihalo sa premium. May kaakibat na parusang multa at kulong ang paglabag sa Price Act. Hirap na sa pagbabudget ang maraming mamimili. Dumagdag pa ngayong araw ang mahigit 6 na pisong dagdag presyo sa kada kilo ng LPG. Wala naman tayong magagawa yung LPG yung kahit tumaas, gamit po natin yung sa pang-araw-araw po. Ayon sa Energy Department, umaabot na ngayon sa 840 hanggang 1,000 pesos ang kada 11 kilogram na tangke. Mula Enero ay 4 na beses nang tumaas ang presyo ng LPG. 5 beses naman itong bumaba. Kaya lumalabas na sa kabuuan, bumaba pa rin ng halos 4 na piso ang kada kilo nito batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research. Bukod sa household LPG, nagmahal din ang auto LPG ng mahigit 3 piso kada litro. Ang pagmahal ay dahil sa pagtaas din ng contract price ng LPG sa buong mundo ngayong Setyembre na karaniwan pag nagsimula ang bare months. Ngayong pong September, dito na po nag-i-stock yung Northern Hemisphere countries para po sa gamit nila sa winter time. Sa susunod na linggo naman, ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, asahan pa rin ang panibagong oil price hike base sa 4-day trading ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita